Hello? Ate? Bumalik ka na agad sa ospital. Pina-autopsy ni Jonas ang biyanan mo. Ha? Paano mo nalaman? Sinundan ko si Jonas. Ang kasama niya ngayon, sina Isabel at Benedict. Mas hindi pwede. Kailangan pigilan mo sila. Pigilan mo sila. Anong wala kang magagawa? Paano ko malaman? Pupunta na ako dyan. Mami, ano nangyayari? Catherine, kailangan mo nang matulog. May pupuntahan lang ako. No, Mami, gusto kong sumama, please. Gusto kong makita yung lola ko. Puntahan mo na lang ang lola mo sa burol. Sige na, importante lang yung pupunta ako. Matulog ka na, Catherine, ha? Aalis na ako. Mami! Ma'am, papasabi po ni Doc na anytime now darating daw po siya para po sa resulta ng autopsy. Salamat. Thank you po. Jonas, bakit mo pina-autopsy ang mama na hindi ka nagsasabi sa akin? Bakit kailangan pang malaman? Natural! Ako ang administrator niya. Dapat alam ko. Dapat itinibre mo muna sa akin. Scarlett, administrator ka lang. Kadugo ako. So mas alam ko kung ano yung dapat para sa kanya. Ang sabihin mo, nakikinig ka kasi sa dalawang to. Scarlett, autopsy lang naman. Anong problema sa autopsy? Bakit? May tinatago ka ba? Wala. Ang ayoko lang kasi, nakikisawsaw sa issue ng pamilya ko yung mga taong walang magawa kundi mga alam ng buhay. Hindi naman ako nangingialam. At ano tawag mo sa autopsy? Nagmamagandang loob para sa'yo. Kasi diba tinuturo mo na ako ang may kasalanan? Ang autopsy ang makakasagot kung ano talaga nangyari. Excuse me? Sorry to keep you waiting. But anyway, hawak ko ang autopsy result. Asphyxiation ang ikinamatay ni Mrs. Mercado. Pwedeng resulta yun ng pagkahulog niya sa kama. Dok, ang ibig sabihin po ba nun, may nagtulak sa kanya galing sa kama o nahulog po siya? Ganun po ba yun? Pwede. Pwede rin hindi. Physical evidences lang kasi ang pwede makonclude sa autopsy ko. Salamat po. Excuse me. So ano? Satisfied kayo? Alam ko naman na ako pinupuntirin niyo dyan sa autopsy na yan eh. At ikaw naman, Jonas? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Mahal ko ang mama. Matagal at mahalaga sa akin ang pinagsamahan namin. Hindi mo pa nakikita yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo siya magagawa ng masama. Kilalang kilala kita, Scarlett. Ako nga kaibigan mo nun, tas nagawa mo. Hindi kita kaibigan. Dahil wala akong kaibigan traitor. Pati nga si mama, trinaidor mo, di ba? Nang kunin mo yung apo niya nun. Kaya huwag ka na magtataka kung ikaw pinagbibintang ako sa nangyari sa kanya. Hayop talaga yung Scarlett na yan. Mayaman siya. Ibang paraan naman para mapatunayan natin na kriminal yan si Scarlett. Pa-autopsy pa sila? Wala yun. Alam mo, kinabahan nga ako kanina. Akala ko mabubuko na talaga ako. Hindi yun makakatulong para malaman nila kung sino gumawa ng krimen. Testigo kailangan nila, pero good luck sa kanila, di ba? Kaya nga binabalik ko sa kanila yung pagdududa nila. Ang nakakainis lang, itong si Jonas, sinasakyan niya yung mga pinaplano ni Isabel. Malay natin, may interest din niyang si Jonas na mapatalsik ka para sa kanya mapunta yung yaman ng angkan niya. Manikas siya, no? Wala siya makukuha, ni kapiranggot. Ang laki na ng paghihirap ko, tapos makikihati pa siya. Pero alam mo, sa tingin ko, kay Isabel ka pa rin dapat matakot. Kay Isabel? Bakit ako matatakot sa babaeng yun? Di yun, Scarlett. Malalim ang galit niya sa'yo. Kahit ano pwede niyang gawin. Kaya siya dapat binabantayan mo.
O di unahan ko siya. Ikuha mo ako ng abogado. Sasampahan ko siya ng kaso. Yan, tama yan. Sige, akong bahala dyan. Hoy, siguraduhin mo lang na magaling yung abogado kukunin mo. Magabayad ako kahit magkano mapakulong ko lang yung babaeng yan. Okay. Now na. Hello, kumpanyero. May kaso akong ipapahawak sa'yo.